Yan, welcome mga brother. Ito na pala ang Fantasy World. Makikita nyo yung lumang yan o. Kitang-kita nyo naman mga brother, yung lumang parang Disneyland style. Yan o. Ito pala yung nasirang dito. Ang laki ng naapektuhan dito. Good morning sa ating mga brother, no. Meron tayong quick ride ngayon mga brother. Punta tayo ng Fantasy World. Isang quick ride lang at sisilipin din natin yung gumuhon daanan doon, kung ano nga bang update na, kung nakakapasok ba ng Tagaytay. Yun. Alin kaya ang ating gamitin dito mga brother? Ito kayang road bike. Yan o. Sarap sigurong mag road bike doon, no? Pero sa mga susunod, abangan nyo mga brother, o kaya itong mountain bike. Yan, marami tayong pagpipilian. May isa pang mountain bike. So ito muna ang ating kabayo, ating Mio Sporty mga brother, no? Time check natin, it's 7:53 ng umaga mga brother. At tayo ay sisigalpot na, no? Wala tayo dito sa Batangas City. So let's go mga brother. Yan mga brother, kita nyo naman ang ating dinadaanan bago makalabas tayo dito sa mismong National Highway. At talagang probinsyang-probinsya ang madadaanan mo dito. Matatanaw mo yung mga maisan na yan, no? Ang bilis lumaki ng mga maisan dito. Lalo nga na ngayon, mga sunod-sunod ang pag-ulan. At tsak magandang magtanim pagka ganyan, no? Yun, no? Halos bumubunga na sila, no? Kasi nga sa ating Google Map mga brother, no, ay inaabot ng 30 kilometers simula dito sa atin papunta doon sa Fantasy World, no? Malapit lang naman yan. Ang kalaban lang natin sa ngayon ay yung mga traffic sa mga bayan-bayan brother, no? At yan ang mga nagiging problema ngayon sa bawat bayan. Sa sobrang dami ng volume ng sasakyan, talagang inaabot ng siyam-siyam ang traffic. Kaya hanggat maaga, kung kayo babiyahe, ay mas magandang umalis kayo ng maaga para wala masyadong sasakyan at ramdam na ramdam nyo ang luwag ng daanan, no? Pagka mga ganun. Yan, sa oras na ito ay medyo madami na rin mga sasakyan sa nakakasabayan tayo, no? Uy, ang lakas ng ating brake. Baka ano yan, March brake parts yan. Yan ang gamit natin, no? Talagang kapit yung brake dyan, no? Hindi lang natin mabigla at baka mamaya ay mabigla tayong magdagasa sa sobrang lakas ng brake. Bulot nga ng pag-ulan na yun, ang kapal ng putik. Abot pa naman yung ating gasolina, no? At yan, halos mapuno pa. Mamaya na lang tayo magpapagasolina sa kalagitnaan ng ating rides para sure ang biyahe. At approaching tayo mga brother dito sa San Pascual. At merong humihingi sa ating sticker mga brother, no? Taga Hilerang Kawayan pa. At dito natin tatagpuin sa Bawan, no? At layo pa ng dinayo ni brother mula pa ng Hilerang Kawayan pababa ng Bawan para lang makahingi na sticker, no? Maraming salamat sa mga ganyang effort yung mga brother. Tayo'y natutuwa at nagpapasalamat pagka ganyan. Kaya ang hirap na minsan mag-rides pag no? Pagka mga gantong oras na, dahil sa sobrang dami ng sasakyan compare sa magra-rides ka nang wala pa masyadong sasakyan, mga bandang alas 6. Tahimik. Bumili kayo ng daan nyo kung kayo nagmamadali. Busina kayo ng busina. Nagsarado na rin yung gasolinahan dito, no? Ba't kaya? Ano kaya naging dahilan at nagsarado ang mga gasolinahan? Ang lakas naman ng gasolina ngayon dahil dami na kasi ngayon sasakyan. Hindi lang natin alam, baka nagkaroon ng mismanagement pagka ganon. Pagdating mo naman dito sa portion ng San Antonio, maluwag-luwag ang daloy ng trapiko dito.
We are here sa bayan ng Bawan. Sa napaka-busy bayan ng Bawan. Ang dami laging tao. Ang dami laging namamalengke kasi isa ito sa mga palengke na halos pinakamalapit sa mga liblib na lugar dito, lalo na sa mga taga-Bawan, sa mga parteng bundok at saka ng Mabini. Lalo mga taga-Mabini dahil ito yung pinakamalapit sa kanila, kaya dito talaga nagbibilihan ng mga taga malalayo pa, dinadayo pa nila. Buwan nga natin itong Bistar. Oh, ayos sa cornering. Yan, expect the heavy traffic here in Bawan. Sa dami ng pumapasok na, dami ng sasakyan na dumadaan. Kaya hindi talaga maiwasan yung ganyan traffic, lalo na kung mga rush hour. Yan, sa napaka-historical na munisipyo ng Bawan. Kaya nakalampas ako ng Bawan. Si brother may humihingi nga palang sticker sa atin, no? Napasarap tayo. Nakalimutan natin si brother Paul Kylie. Nasa munisipyo daw siya, pero nakalampas tayo. Si brother Paul Kylie. Yan, balikan natin. Nakalampas tayo, napasarap. Napasarap ng pag-throttle. Nakalimutan nga pala natin na may humihingi ng sticker sa banda dito. Napasarap ng throttle. Sarap ng bombahan natin eh. Narinig pala si brother sa munisipyo. Saan kaya banda dito? Ali si brother. Malamang aring anong nagpapantay na are. Okay, gawin brother. Brother Paul, shout out. Saan galing? Pupuntang Bawan? Sa Jawa pupuntang Bawan. Papagawa. Kala ko yung nakabike ka. Garage lang ako dyan sa Fantasy World. Sticker, payawagan sticker. Okay na gare. May nagpa-picture pa. Ako sana pipicture eh. Yeah. Ako naman, pa-picture din ako. Yun, brother. Baka may gusto kang batiin, brother. Shoutout kay Maddok Moto. Yun, shoutout kay Maddok Moto. Dito yata si Maddok eh. Nadyan ba? Sige, ingat brother. Salamat, ingat. Yung pinashoutout niya si Sir Maddok Moto dito sa may Chedrick Laboratory. Ingat brother. Thank you sa suporta. Yun, si brother Paul Kylie, sinashoutout natin yan. Talagang humingi pa sa atin ng sticker, no? Inabangan pa talaga tayo at saktong may lakad siya. Di abutan na natin para talagang kaya mo, itong mga naninitang to, sila pa yung naninitang, wala namang helmet. Siguro sinisita yung mga nakaparking. Pero dapat mag-helmet kayo para hindi kayo makitaan din ng tao. Kung sa nga hindi kayo mahanapan ng butas, no? At mahirap pagkaganyan mga brother, no? So dumidilim lang Huwag sana na mga abutin tayo ng ulan at mahirap sa daan pagkaganing umulan. At approaching tayo mga brother dito sa Manghinaw 1 ng Bawan. Yan mga brother, andito tayo sa may barangay Balayong Bawan, no? Daming sasakyan. Mukhang narito na yung parkingan nila dito sa may Balayo. Yun, ang lakas talaga umahon ng Mio Sporty na to, no? Pero nakakalungkot lang isipin mga brother, no? Yung Mio Sporty ay biglang titigil na ang paggawa. Ayon nga sa Yamaha, kasamahan ng Mio Soul ba yun? Kasama ang mga Mio Soul. Talagang ang tagal din ng production ng Mio Sporty, no? Simula bata pa yata tayo nito may Mio Sporty na, tapos bigla namang ititigil nila. Sayang naman. Ang ganda kasing papormahin ng Mio Sporty, no? Ang forma ng kanyang napaka simple ng forma ng motor na ito, no? Kaya isa siya sa pinakamadaling pagandahin. Tapos ang piyesa pa niya napaka accessible sa lahat ng mga tindahan. Lahat halos may piyesa ng Mio Sporty, kaya yan ang kagandahan ng Mio Sporty, no? Kaya nakakalungkot na balita para sa mga Mio Sporty.
Mio Sporty fanatic dyan. Isa na tayo doon. Kasi isa sa mga nagustuhan natin dito sa Mio Sporty, yung napaka basic, napaka simple na design. Talagang maangas ang kanyang pagkakadesenyo. Yan, barangay Kupang na yata tayo mga brother, no? Agad throttle na tayo. Barangay Kupang, Nambawan. Madami nga din nagtatanong sa atin mga brother, no, kung kargado ba itong Mio Sporty natin. Dahil kita nyo naman, ang ganda ng takbuhan. Ganun talaga mga brother, no, pagka alagang-alaga mo yung motor mo ng change oil, at talagang hindi ka bibiguin, tapos condition pa yung mga bola nyo, eh di lalo nang gumanda ang setup ng motor nyo mga brother, no. Yun, kira nyo naman, umaahon tayo, pero binibigay ng Mio Sporty nasa 90. Paahong ano tayo, ha, paahong bahagi tayo dito sa may Paketang Muson. Kahit na nasa 114cc lang ang motor na to. At approaching na tayo mga brother dito sa Muson Muson, San Luis. Itong talipapaan dito, kung saan makikita ang madaming mga nagbebenta, madaming mga tindahan, no. Dito na simula ng pag-build up ng traffic dahil sa dami ng namimili tsaka mga sasakyan. Yun nga din ang kagandahan ng Mio Sporty na to, no, yung pagdating sa pagmamaneobra, kahit nagipit ang pesto. Ayan na, mga Green Ranger, Yellow Ranger, nakaboots pa yan mga brother, no. Siguro sinisilip nila yung mga walang plaka, no. Sir, shoutout sa mga masisipag na taga LTO ba to? LTO HPG. Hindi nyo ba ako checkpointin? Para namang nakakainis, oh. Sir, papacheckpoint na ako. Ano? Bigyan na lang kayo, taga HPG. Dumaan ako, hangin ba ako? Ba't hindi nyo ako chinecheck? Yan, nagkalat yung mga HPG na yan. Minsan pagka may nakakasulubong tayo, bigyan natin ng senyales, ng sign ng mga tao, no. Yun namang mga HPG na yan, eh tuwing umaga lang naman nagpapakita yan. Wala naman yan. Pagdating mo ng alas 2 ng hapon, hindi naman lumilitaw ang mga yan. Doon lang yan pagka maaga, pagka gantong wala pa masyadong sikat ng araw. Kaya alam na natin yung sistema dito sa Pilipinas, no. Mga hanggang alas 9 na yan, pinakamatagal niyan. Wala na yan. Pagdating yan mamaya, wala na. Pagbalik natin mga brother, no, wala na yung mga yan. Yan, approaching tayo dito sa Santa Teresita Church. Buti naman at nagpapakita ang haring araw ngayon, no. Yan, no, kita nyo naman mga brother. Pero hindi naman ganun kainit. Oy, andito na tayo mga brother sa Santa Teresita. Santa Teresita pa pala to, no. Dahil naalala ko yung court na yun, Santa Teresita pa nga pala yun. So, hirap nga lang sa mga gantong probinsya, no. Hindi uso ang helmet, lalo sa mga liblib na lugar. Which is ang helmet naman natin ay para sa protection natin in case na ma-accident tayo. Kasi ang aksidente hindi naman natin alam, hindi naman natin masasabi kung kailan darating yan. Kaya lagi dapat tayo nagsusuot ng helmet, no? Huwag natin gayahin. Huwag tayong makiuso sa mga kabataan na nagro-road trip tapos wala namang mga ka-helmet. Hindi naman ang helmet naman ay hindi lang para mag-comply sa requirements ng LTO, kundi yan naman ay para sa safety natin mga brother, no? Para sa safety ng ating ulo in case na ma-aksidente tayo. Hindi natin kasi alam, mamaya ingat tayo, tapos yung kasalubong natin loko, di yari na tayo. At kung kayo didiretso mga brother dito na papuntang Taal proper, tayo naman ay kakanan dito. So ito yung pinaka bypass road ng Taal Lemery. Ang labas na natin dito ay Lemery mga brother, no? Hindi nga masyadong traffic dito compare sa pagdadaan ka ng Taal proper sa bayan. Pero kung gusto mo namang mag road trip, makita yung mga bayan-bayan, maganda ding at hindi ka nagmamadali. Magandang pumunta dyan sa Taal
Taal Town proper, dahil makikita mo dyan ang isa sa pinakamatandang simbahan dito sa Pilipinas, no? Yan, Taal Church, na talaga napaka-historical ng pagkakadisenyo. Talagang sa unang kita mo pa lang ay makikita mo na talagang panahon pa ng mga Kastila ay ginawa yung simbahan na yun, no? Yan, ang dami nga lang truck dito sa lugar na to, no? Ang daming mga sasakyan. Dito yata yung may nasirang no? May nasirang tulay, dahil may sumuot, parang may mga sumuot na truck, may nahulog na truck yan. Gano'n, brother ko, talagang wasak yung tulay, oh. Wasak yung mga yero. Oo, bago pa lang ginagawa. Dito yan sa portion ng Taal, Batangas. Hindi lang natin alam ang eksaktong lugar ng barangay. Chill lang tayo dapat, mga brother, no? Ganda talaga ng daan dito, no? May mga halos asfalto na, may ilang portion lang na hindi pa asfalto. Halos ramdam mo na yung init ng makina natin, mga brother, no? Talagang kasarapan ng pagtakbo ng makina natin, no? Oh. Ramdam na ramdam mo ito pagka naglolong ride ng ating motor, no? Talagang parang lumuluag, lalong mas effective, bumibilis yung ating pag-arangkada ng ating motorsiklo, no? May mga portion na rin, halos punong-puno pa rin yung kanal dito, oh. Dahil nga nung mga bagyo nakaraan, no? Napakadelikado sa mga sasakyan. Yan, no? Na puno ng putik, ng burak yung mga kanal, oh. Halos yun na lang ang laman ng kanal, hindi na yung dumadaang mga baha. Yan, ang kapal ng buhangin, oh. Yan, yung galing sa mataas na bahagi ng Lemery, no? Ganun. Pagdating mo naman dito, yan, maputik pa rin ang mga kanal dahil nga ng mga nagdaang mga bagyuhan. Nandito tayo ngayon sa may Centro Mall, ang laging prone sa baha na lugar dito. Pagka inabot ka ng ulan dito sa lugar na to, no, talagang magiging jet ski yung motor mo. At talagang baha dito. Yan. At kung kayo naman ay kakanan dyan, yan ang papunta ng Agoncillo, Laurel, papuntang Talisay, Tanawan. At kung gusto nyo na Taal Loop, dyan ang magandang daanan, no? Babaybayin nyo ang circumferential road ng Taal Volcano. Kitang kita nyo dyan. At bago nga tayo umahon, mga brother, din sa Jokno Highway, tayo stopover muna din, at iinom lang ng kaunti din sa may 7-Eleven sa may kantuhan, no? Bili lang tayo ng maiinom dito, at para tuloy-tuloy na tayo mamaya, mga brother, no? Nandito mismo sa 7-Eleven. At yun, mga brother, nag-ano muna tayo dito sa 7-Eleven, nag-recharge lang ng konti. Yan, uminom ng light water. At talagang ito, napakaganda ng pH ng water na to. Talagang kung acidic kayo, tama to sa inyo. Bigla nag-endorser pa. Yan, na tayo babalik na, mga brother, no? Aahunin natin itong Jokno Highway dito, no? At nandito ngayon tayo sa may Interoil Flying Bee. Yan ang trademark dito sa bago ka umahon ng Fantasy World. At bibigyan ko din kayo ng update sa mga daanan dito, no? Dahil may gumuhong daanan dito nung nakaraan, nung nagbagyuhan, nung humabagat. Nandito sa Jokno Highway. Biglang minatapon doon sa truck, oh. Pati alam kung ano yun, oh. Yan, sabi nga ay temporary road closure due to series of road slip along Jokno Highway.
Barangay Tamayo City of Calacana yan mga brother, no? Isilipin natin mga brother. Kung saan banda itong nagkaroon ng pagguho. So samahan nyo ako mga brother. Tayo ay paahon ng paahon dito hanggang sa dulo, no? Kasi yung daanan na ito yung papuntang Tagaytay, no? Kaya paahon ng paahon ng mga daanan dito. Hindi naman yung mga biglaang ahon kagaya sa Sungay Road. Sa Sungay Road talagang kitang kita mo yung daanan, eh bigla na lang kumukurba ng ahon. Eh dito naman eh utay-utay naman dito ang pag-ahon dito, hindi naman ganung kalala. Tapos ang mga daanan pa dito ay asfalto, kaya suwabing suwabe. Tricycle pa. Perfect nga din ito sa mga padyaan mga brother, no? Kung lalo na kung naghahanap kayo ng mga long ride dito, talagang pagpapawisan kayo ng inam, no? Sa ganit ng mga ahon dito. Medyo delikado nga lang yung truck na yun, no? Parang may laman tubig. Natin mga brother. Medyo delikado, baka mamaya maligo tayo sa karga ng truck na yan, no? Ito yung isa sa mga gusto kong pagmasdan dito, na yung perfect na sa view ng Niyuga na yun. Ang ganda pagmasdan. Yan, mga ganyan. Wala namang masyadong traffic dito mga brother, no, pagdating mo sa lugar na to. Dahil ilan nga lang ang dumadaan dito. At pinagbabawalan pa lalo yung mga truck na dumaan dito. Yan, isa pa ito. Yan, ang ganda. Ang ganda ng view pagka ganyan na makikita mo, eh. Yung mga madaming niyugan, tapos may nasa tabing mga bangin. Ang gandang tingnan. Ahon ng ahon tayo. Pagdating mo naman sa Jokno Highway na to mga brother, no, eh, hindi ka naman mamumroblema sa mga gasolina, kasi madami tong mga gasolina dito sa lugar na to, no. Yun, tanaw na tanaw yun, parang may gumuho doon. Ari matagal-tagal nang gumuho din na rin, daanan na rin, no? Pero hanggang ngayon eh hindi pa masyadong fully accessible yung daanan na ito.
Ayan o, nagkaroon ng right lane closed due to road slips. Ibig sabihin yung dinadaanan natin, itong lane natin sarado mga brother. At saka nagumuho yung daan ano. Ito yata yung matagal nang gumuho dito no. Parang nung mga bagyong Christine pa gumuho na ito. Gano? Parang ang daming basura, ang daming ano. Talagang binalikan tayo ng kalikasan no. Sa dami ng basura nakuha dyan dahil sa pinagagawa din natin. Kaya binabalik din sa atin ng kalikasan. Kaya dapat alagaan natin. Huwag tayo basta magtapon ng kung saan sa ano. Lalo yung mga basura na yan hindi natutunaw. At talagang yun ang magpapahamak sa atin sa oras ng mga ganyang kagipitan. Uy, isang gawa ng bahay Pare, isa rin sa mga lusong kung kayo papunta din medyo delikado. Kaya dahan-dahan lang. Ang alam ko malapit na rin yung isang halos sira pa na daanan dito no. Yan, dito. So pagliko mo na to, meron ditong sira pa na daanan. Yan dito. Ano, halos gawa na naman Saka sa kabila Pero ang gandang magmotor dito, magbike, mag-travel sa lugar na to kasi ang ganda ng daanan. Tapos talagang nature trip. Puro mga kalikasan, mga puno ang makikita mo dito. Tapos mag-open visor ka pa, o-open mo pa yung mga bintana ng sasakyan mo. Di lalo nang masarap. Lalo nang masarap mag-motor. Dahil maamoy mo yung simoy ng sariwang hangin dito. Dami mga nagtitinda ng mga sariwang prutas sa gilid. Pare, isa pa rin mga brother no? May sira na naman daanan dito. Halos sinakto lang nila ang daanan dito sa daan ng maliit na 4-wheel ng mga SUV para hindi makadaan nga naman yung mga malalaking truck. Kasi pinagbabawalan talaga dito dumaan yung mga truck dahil napakadelikado. Baka lalong gumuho yung mga daanan dito. Petix ride lang tayo dito. Alam ko mga brother, ito ay wala pang 20 kilometers simula dun sa baba yung aahunin mo dito kung pumapadya ka. Kaya napaka basic lang ito sa mga sanay sa padyakan no? Yan no? Parang ramdam na natin yung malamig-lamig na temperatura dito sa paligid. Dahil nga tayo ay medyo mataas ng ating
kinaroroonan simula sa sea water level, below sea water. Yun, shout out, ride safe mga master, mga master sa padyakan. Natin ng konting bilis. Dati no, pagka tayo nakasasakyan, naiinis tayo pagka mabagal yung nasa unahan natin, no? Yung, lalo na yung mga motor tsaka tricycle. Pero ganito pala yung feeling. Ako naman yung parang naiinip sa bagal ng takbo na nasa unahan, no? Mabagal din pala. Mabilis din nga pala ang mga motor, basta nasa kondisyon natin. Pero kung yung iba kasi papetiks-petiks lang din. Yan, nasa barangay Payapa na tayo, Nalalemer eh. Payapa Elementary School. Lapit-lapit na tayo mga brother, no? Pero hindi pa natin napapansin ang Fantasy World mismo dito. Likot, walang side mirror. Kahirapan lang pag walang side mirror, no? Ganda na ng daan dito. Dahil natatanaw natin yung ayun mga brother, oh, natatanaw na natin ang Fantasy World. Ang lapit na pala dito, oh. Alam ko pag liko na natin dito ay Fantasy World na ito. Saan banda natin? Dito pala tayo. Ang gulo ng linya, no? Meron dito, meron dito. Ito yata yun. Malapit na tayo mga brother, din sa Fantasy World. Pare, pagka ahon na natin din eh. Sa isang malupit na ahon na ito. Oreo, talagang kabangkingan dyan. Grabe yung banking. Kaso para nagdidilim yung kalangitan. Yan, welcome mga brother. Ito na pala ang Fantasy World. Makikita nyo yung lumang yan, oh. Kitang kita nyo naman mga brother, yung lumang parang Disneyland style.
Yan, dyan ang pinaka gate ng Fantasy World mga brother, no? Dyan, sa palalim na yan. Tumigil lang muna tayo ng kaunti dito. O yan, no? Fantasy World. Dito yan sa Lemery, Batangas. Yan mga brother, pagkatapos nga natin makagaling din sa Fantasy World, eh didiretso naman tayo din pakit ng Tagaytay. Pero hindi na tayo abutin ng Tagaytay na. Dinin na tayo sa may daanan lang natin, silipin lang natin yung nasira daw na daanan dito sa may Barangay Tamayo, sa may ano na nakakasakop nito, no? Calaca City. Yan. Pati na, malapit na tayo din sa boundary ng Lemery at saka ng Calaca. At yan ang isa sa mga historical na arko dito. Yan ang Lemery, boundary ng Lemery at saka ng Calaca. At madadaanan mo ring Barangay Bambang. Bambang yan ha, hindi Bembang. Yung halos tanaw na ang Tagaytay dito. Ano? Yan ang Barangay Bisaya sa bayan ng Calaca. Yun. Doon pala tayo galing kanina. Umikot tayo ng umikot. Kala ko ito yung nasira dito, no? Kasi kalimitan dito yun Dito yung may gumuguho. Pero okay naman pala to. Okay naman yung daanan dito, no? Safe naman. Kita naman natin yung daan, ano. Oh, shoutout kay brother. Ang lakas sumahon. Tamang ride sa Tagaytay. Ang lamig na ng simoy ng hangin dito. Ang lamig. Ang ganda. Nadadagdagan pa kasi ng mga ganyang puno, na talaga nakakapagdagdag ng lamig. Yan, magandang buhay. Sabi na daanan na yun, magandang buhay. Madadaanan natin na rin Canyon Woods. Dito sa Laurel, Canyon Woods, isa sa mga dating kilalang pasyalan, no? Ano ba yun? Hotel ba yun o mga pasyalan?
Yan ang halos pioneer na mga residential dito sa ano, lalo may mga staycation yata dyan dati, oh. Yan, oh. Road advisory mga brother, sarado sa lahat ng type ng vehicle, sabi. Pero sisilipin lang natin dito mga brother, no? Hindi naman tayo lalampas, tayo na may babalik din mamaya. Ito na pala yung barangay Tamayo, no? Sa bayan ng Kalaka. Yan, Canyon Woods Residential Resort. Ang ganda ng tanawin. Ang hinala ko dito yung nasira yun sa may halos may napapansing na burol. Yun yata yung nasira, no? Hindi pa rin, diretso pa rin. Hindi pa rin dito. Kala ko dito yung sa porsyon na to, no? At dito mga kikita mga brother, no? Yung overlooking view dito, yung lambot ng yan, no? Pansin-pansin dito ang overlooking view ng Tagaytay. Silip na silip. Hindi naman ako tatalon mga brother, no? Relax lang kayo. Sinisilip lang natin. Ang ganda na namin. Kalmadong bulkan, no? Yun, may mga ginawang subdivision nga dito sa ilalim, oh. Gaganda ng bahay, oh. Kung mapapansin nyo lang dito at mapapadaan kayo dito, no? Yun, oh. Ang ganda ng mga view. Prone nga lang sa pagputok ng bulkan, kaya yun lang ang medyo mahirap sa daanan na to, no? Back to the ball game tayo mga brother. Mamaya mga brother, no? Mamaya tayo magpalipad ng ating laruan para makita natin yung ganda dito. Ayun, no? Ang lalim, oh. Ang ganda ng tanawin. Solid, solid. Halos malapit na nga pala din dito sa sa arko ng Nasugpo. Yung nasirang ano dito, no? Kung saan may nasira din dating tulay, inabot na ng ang tagal bago nagawa ng tulay na yun, no? Yun, no? Oh, ang dami ng mga building na ginagawa doon, no? Yan, ang left lane naman ang sarado dahil sa road slips. Kita natin yan mga brother, no? Yan, oh. Yun ang Mount Batulaw. Kitang kita natin doon yung Mount Batulaw. Yan, dito yata nagta-traffic dahil nga isang lane lang ang nadadaanan. Saka dumadaan yung mga sasakyan dito mga brother, na may daan pa rin ba? Sarado, halos naguang-ang, nasira. Halos mga motor lang ang nakakadaan dito, no? Ayan, no? Ito pala yung nasirang ano dito. Ang laki ng naapektuhan dito.
Nakakadaan naman ang mga motor mga brother, no? Kaya subukan natin dumaan, no? Pero pag mga 4 wheel, check, negative. Yung mga motor lang ang nakakadaan dito. Yan, no? Halos nasira yung daan, no? Gumuho. Ang laki ng pagguho dito. Yun, no? May ginawa nga lang na maliit na daanan dito na pang motor at saka mga pang daang tao. Ayun mga brother, yun na yung update doon sa gumuhong daanan doon sa may barangay Tamayo mga brother, no? At tayo ay magpapabaling lang din at tayo umikot lang. Yan, dito lang tayo titigil. Ayan o mga brother, oh. Dito pa rin sa portion na to ay tanaw na tanaw pa rin natin ang overlooking view ng Tagaytay. Yung nakikita nyo naman doon sa malayo, yung Sky Ranch, yung may Ferris wheel na malaki. Tapos dito naman makikita nyo yung Taal Volcano. Kalmadong masyadong mababa yung ulap, kaya hindi natin masyadong masilip ng maayos. Pero pagka magandang panahon at hindi ganitong umuulan, ay talagang makikita mo ang ganda niya. Yan, tanaw na tanaw ang overlooking view dito ng Laurel, ng Talisay at saka ng Agoncillo. Yan, ang ganda ng subdivision dyan, may mga kabahayan pa doon, may mga bundok. At subukan natin mga brother na paliparan ng drone yung nasirang daanan na yon.